ito yung pinakamalaki would be the rent expense. Hi everyone, good morning, welcome to my vlog again. So, ang second natin na topic today is cost of living dito sa Australia. So, yung i-discuss ko na breakdown, yung mga rate, this is for a family of 3. So, 3 lang kasi kami dito, ako, yung husband ko, and yung anak namin na 13 years old na hindi niya na kailangan ng daycare, so medyo nakakatipid din kami kasi usually kapag may mga kids kayo na bata pa na hindi pa pwedeng maiwan sa bahay, you have to send them to daycare, which is very expensive. Sabi ng mga kaopisina ko, talagang minsan feeling mo nagtatrabaho ka na lang para mabayaran yung daycare. Pero kapag PR ka or citizen ka, I think merong part doon na kino-cover ng government. So, depende yata yun sa income mo. Hindi ko lang ma-explain kasi hindi naman kami nakatry pa. Pero yun yung nasasabi lang sa amin, na-share sa amin ng mga kaibigan namin dito or yung mga colleagues namin. So, first expense, and ito yung pinakamalaki, would be the rent expense. Sa amin, ang monthly namin na rent expense ay 3,000 AUD per month. So usually pag naghahanap kayo ng apartment for rent, ang makikita ninyong rate is per week. Kasi may mga apartment na per week yung bayad, meron ding fortnightly or every 2 weeks, meron ding monthly. Bare unit lang siya. So common dito sa Australia na pag mag-rent kayo, bare yung unit. Also pala, in addition dun sa 3,000 per month na binabayaran namin, nagbabayad din kami ng additional na 100 per month. Kasi yung nakuha naming apartment, unfortunately, wala siyang kasamang storage. So, common naman dito sa Australia na pag mag-rent kayo ng apartment, may kasama na siyang storage. Nakalagay yon madalas na with storage, with car park, ilang bedroom, ganyan. Kaya lang, na-overlook namin na wala palang storage itong unit. So, dahil walang kasamang storage yung nakuha namin ng unit, ang ginawa ko is, nag-post ako sa elevator namin ng note asking kung sinong willing na mag-share ng storage or kung gusto nilang iparent out yung storage nila. Luckily, sa same floor namin, medyo bago lang din sila dito sa building. Wala silang masyadong gamit and 3 yung bedrooms nila. So, lahat ng mga extra nila na gamit, usually nakalagay lang dun sa 3rd bedroom. Kaya pumayag sila na i-rent out yung storage nila. So, binabayaran namin yun ng 100 per month. Second na expense namin dito is electricity. Ang binabayaran namin dito is around 200 to 250 a month. Billed siya sa amin every month, pero may mga iba yata na ang billing nila is quarterly. So yung susunod na expense ay yung gas. Quarterly umaabot siya ng $300 or 100, pumapatak siya na 100 per month. So yung gas, ginagamit to para dun sa yung lutuan ninyo. Kung gas yung lutuan ninyo, ginagamit din siya sa yung water heater. Sunod na expense natin is yung water. So, yung water is also billed quarterly sa amin. Pumapatak siya na $70 a month. So, may mga apartment daw na hindi kayo nagbabayad ng water. Nasabi sa akin to nung ilang nakilala ko na Filipino dito. Pero sa amin sa building namin, may bayad yung water. Naka-indicate din siya sa contract na isa siguro yan sa mga pwede niyong i-consider kung naghahanap kayo ng apartment dito, kung libre yung water or kung pinabayaran siya. By the way guys, yung water dito is potable, meaning pwede siyang inumin, malinis siya. Next na expense namin is mobile phone. So dito hindi kami naka-plan, naka-prepaid lang kami. Meron siyang tinatawag na family plan. So ang binabayaran namin is $95 a month. Ano na yun? Family plan siya for up to 4 numbers. Okay? Unlimited call and text siya and meron siyang 100 gig data for sharing. Next is internet broadband. So, ang binabayaran namin dito for internet is $95 a month. So, ang ginagamit namin na provider is Aussie Broadband. By the way guys, kapag naghahanap pala kayo ng apartment, make sure na NBN ready yung apartment ninyo. Yun yung tawag nila. Ibig sabihin, pwede na agad kabitan ng internet connection yung lilipatan ninyo. Okay, next one is healthcare. So, ang healthcare dito, libre siya kapag permanent resident ka or citizen ka. Kami, dahil naka-working visa lang kami, kailangan namin magkaroon ng private na healthcare insurance. So, ang in-avail namin ay Bupa. So, common kasi siya dito. Yung mga kakilala ko kasi na nandito, yun din yung nire-recommend nila kasi yun yung ginagamit nila. Very popular din siya dito. Pero, kung lilipat kayo dito, maraming option guys ng healthcare. Pwede kayong mag-search online sa Google for comparison. Yan, maraming options dyan. May Bupa, may HCF.
So yun, check nyo na lang kung ano yung best na option for you. Magkakaiba rin kasi yung mga coverage nun. And you just have to make sure na yung kukunin ninyong healthcare plan is, compliant siya dun sa requirement ng visa ninyo. So yung healthcare insurance namin, ang binabayaran namin ay 420 a month. Para sa amin tatlo na yun. So covered kami tatlo. Depende to guys yung cost sa gusto ninyong coverage. Pwede kasi kayong mag-add online. Naka-detail naman yun dun sa website ng healthcare provider kung ano yung mga included and kung ano yung mga options na pwede ninyong i-add pa. Syempre, kung mag-add kayo ng coverage, tataas yung magiging premium ninyo na binabayaran. Sa healthcare pala guys, I'm sure aware naman siguro din kayo, depende yon sa number of persons na i-cover niya. So again, yung cost na binigay ko, that's for a family of 3 and depende rin siya sa age. So yung next natin na expense, may list kasi ako dito guys para hindi ko makalimutan. So yung next natin is tuition fee nung anak ko ni Kaden sa school. Dito, kapag permanent resident ka or citizen ka, libre ang education yung sa mga public schools. Pero kung naka-work visa ka lang, ang best option for you is yung mga private school. Kung ang sabi sa amin nung agent namin noon, kung ipapadala namin yung anak namin sa public school, mas mataas yung babayaran namin. So, ang binabayaran namin per month na school tuition niya, nasa year 7 na siya ngayon, is 860 per month. So, tapos pala, hindi kasama dyan yung uniform. Isa rin yun sa medyo mahal na pagkakagastosan ninyo dito kasi mahal yung uniform nila. So, ang mga bibili ninyo, uniform, yung bag, galing din sa school, yung socks, tapos yung iba pang mga accessories. Yung shoes, hindi na yun. Pwede na ninyo mabili yun sa department store dito. Ang next natin is yung grocery. And sa amin lang to. Pwedeng mag-iba-iba yung expense natin sa grocery. Depende kung gaano kayo kagaling magplan ng meals ninyo. So dito sa grocery namin, kasama na dito yung mga usual na expenses sa kapag kailangan mo ng detergent, panlaba, or kailangan mo ng cleaning supplies. Kasama na rin dito yung mga baon ni Kaden sa school. Yan. So ang grocery namin for a family of 3 is nasa 900 per month. Next is budget for eating out. May mga time na gusto talaga namin kumakain sa labas. So, ang budget namin for eating out, naglalagay kami minsan 500 to 700 per month. Kasi mahal yung food dito sa labas, guys. Kapag kakain kayo, mahal siya. Ang average, mga nasa $18 pataas. Yun, depende sa restaurant na gusto ninyong kainan. Okay, next is car insurance. So, meron kasi kaming sasakyan dito na ginagamit. Itong car insurance pala guys, hindi pa kasama dito yung car registration. Separate pa yun na binabayaran. Hindi ko siya sinama dito sa monthly expense kasi hindi naman siya monthly. Yung car insurance na binabayaran namin is 150 a month. So tumataas siya every year. Next is, syempre kung may kotse ka, kailangan mo mag-gas. So next expense natin is petrol. Ang naka-budget namin na for car petrol is $300 a month. Okay. Next na expense natin is transportation. So, ito yung mga train rides going to and from the workplace. So, yung husband ko si Dennis, everyday kasi siya pumapasok sa opisina, tapos 2 train ride siya. Ang average na train ride dito nasa $6 or less than 6, mga 5 point something. Ni-round off ko na lang sa 6 para madaling i-compute. So, si Dennis, assuming na 21 days in a month, yung pasok niya, pumapatak na $252 yung binabayaran niya sa buong month. Tapos ako naman, madalas akong work from home. Twice a week lang ako pumapasok. So, kung 4 weeks, 8 days yung pinapasok ko sa office, pumapatak siya na $96 a month. Si Kida naman, yung pagpunta niya sa school, libre yung train ride nila. So yung transpo, yung kay Dennis ka na $252 and yung sa akin na $96, pumapatak siya na $348 a month. Okay. Last, dun sa list ko is expense sa lunch kapag nasa office ka. So, ang average ng meal dito guys is $20 per meal. Again, may mga murang options naman kung meron dun sa area ninyo na mas murang option. Pero nakikita ko madalas is $20 yung average ng meal. So, si Dennis, yung kung 21 days yung pinapasok niya, pumapatak ng $420 a month. And then ako naman, yung twice a week ko na pasok sa office, pumapatak siya ng $160 a month. So ang total niya para sa aming dalawa would be $580 a month. Si Kaden yung lunch niya, usually pinaprepare namin siya ng lunch dito sa bahay para binabaon niya. Ayaw niya rin kasi minsan ng food sa canteen. A summary natin, so yung rent natin, sabi natin is $3,000 a month plus $100 a month na storage fee. Next is electricity na nasa $200 to $250 a month.
Billed siya monthly or quarterly, depende sa area ninyo. And next is gas, which is $100 a month. Billed quarterly siya, usually. Water is $70 a month. Billed din siya quarterly sa amin. Pero yung $70, yan yung binabayan average na amount niya per month. Mobile phone, family plan is $95 a month. Internet broadband is $95 a month. Healthcare, yung sa amin tatlo is $420 a month. School tuition is $860 a month. Grocery is $900 a month. Eating out would be $500 to $7 a month. Car insurance is $160 a month. Transportation is $348 a month. Petrol is $300 a month. Lunch sa office is $580 a month. So, pumapatak siya around $7,778 a month yung monthly living expense namin. Yung basic pa lang yan. Yun sa computation na yan, ang nilagay ko na budget for eating out is $500 a month. Hindi pa kasama dyan guys yung iba pang mga miscellaneous expense. Like yung shopping ninyo, kung mahilig kayo mag-shopping. Hindi pa kasama dyan yung kapag kailangan ninyo or gusto ninyo magpa-derma or magpa-manicure, pedicure, yung mga ganyan, yung mga iba pang mga expense ng mga girls. Hindi pa kasama dyan guys yung ibang mga fees. Like for example, gusto ninyong i-enroll yung anak ninyo sa swimming class or music class or soccer. May separate na tuition fee doon. So yun guys, sana nakatulong yung binigay ko na breakdown ng expenses namin dito para sa nagpaplano na lumipat dito. So, naka 482 visa kami. So, may mga bagay kasi na pwedeng maging libre sa inyo kung pupunta kayo dito as permanent resident or kapag citizen kayo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa oras and see you on my next vlog.